Sige po, isa pong malakas na palakpak para sa ating Diyos na buhay. Hallelujah, Jesus! Hallelujah, God! Cause I've been washed in the water, washed in the blood, I'm as good as you. Oh, hallelujah, I've been washed in the water, washed in the blood, all because of you. Oh, hallelujah! Hallelujah, Jesus! Sige po, isa pong malakas na palakpak para sa ating Diyos na buhay. Isang malakas na amen! Amen! Hallelujah! And I'm clean. Sin was stained on me, and shame was running deep. Your love was filled on Calvary. Oh, hallelujah, I'm clean. And God, how can it be? I'm ransomed and redeemed. I'm standing in your victory. Oh, hallelujah, I've been washed in the water, washed in the blood, I'm as good as you. Oh, hallelujah, I've been washed in the water, washed in the blood, all because of you. Oh, hallelujah. Come on, church. Malaya tayong pumalakbak at sumayaw sa Panginoon. Hallelujah. And I'm clean. It's not what I have done, but what you've done for me. You paid all upon that tree. Oh, hallelujah, I'm clean. Your love has overcome, and your mercy is supreme. I'm dancing in your victory. Oh, hallelujah, I've been washed in the water, washed in the blood, I'm as good as you. Oh, hallelujah, I've been washed in the water, washed in the blood, all because of you. Oh, hallelujah, I've been washed in the water, washed in the blood, I'm as good as you. Oh, hallelujah, I've been washed in the water, washed in the blood, all because of you. Oh, hallelujah, I've been washed in the water, washed in the blood, I'm as good as you. Oh, hallelujah, I've been washed in the water, washed in the blood, all because of you. Oh, hallelujah. This time, church, can we say that the Lord saved us today? Kinuha na ni Lord lahat, dinala niya na sa cross, pinako niya na lahat. We are saved by the Lord. Isang malakas na amen sa Panginoon. Amen! Hallelujah, Jesus! We worship you, God! Cause you took away my shame, and you nailed it to the cross. You got me running out of pain. Oh, hallelujah, here I come. Cause you took away my shame, and you nailed it to the cross. You got me running out of pain. Oh, hallelujah, here I come. Cause you took it away. Cause you took away my shame, and you nailed it to the cross. You got me running out of pain. Oh, hallelujah, here I come. Cause you took it away. Cause you took away my shame, And you nailed it to the cross. and you nailed it to the cross. Got me running out of faith. Got me running out again. Oh, hallelujah, here I come. Hallelujah, here I come. Oh, hallelujah, here I come. Hallelujah, here I come. Oh, hallelujah, here I come. Hallelujah, here I come. Oh, hallelujah, here I come. Hallelujah, here I come. Sing hallelujah, here I come. Hallelujah, here I come. Sing hallelujah, here I come. Hallelujah, here I come. Oh, hallelujah, here I come. Hallelujah, here I come. Hallelujah, here I come. Hallelujah, here I come. Sing hallelujah, here I come. Hallelujah, here I come. If you can keep, everybody jump, jump. Come on. Hallelujah, Jesus. We worship you, God. We honor you, Panginoon. We glorify your name, God. Hallelujah. Halle, halle, hallelujah. Halle, halle, hallelujah. Halle, halle, hallelujah. Thank you, Jesus. Whoa. Halle, halle, hallelujah.
washed in the water, washed in the blood. I'm as good as you. Oh, hallelujah, I've been washed in the water, washed in the blood, all because of you. Oh, hallelujah, I've been washed in the water, washed in the blood, I'm as good as you. Oh, hallelujah, I've been washed in the water, washed in the blood, all because of you. Oh, hallelujah, I've been washed in the water, washed in the blood. Come on, church, I know that you are singing for the Lord. Oh, hallelujah. I've been washed in the water, washed in the blood, because of you. Oh, hallelujah, I've been washed in the water, washed in the blood, I'm as good as you. Oh, hallelujah, I've been washed in the water, washed in the blood, all because of you. Oh, hallelujah, I've been washed. Woo! Hallelujah, Jesus. Hallelujah, God. Thank you, God. Hallelujah. Lord, we praise you. We honor you, God. Hallelujah. This time, patuloy nating i-worship ang ating Diyos na buhay. Come on, malaya kang pasalamatan si Lord. Malaya kang papurihan ng Panginoon. Malaya kang sabihin kung gaano kabuti ang Diyos sa buhay mo. Ako po naniniwala naranasan natin si Lord ngayong nagdaang linggo. Naranasan mo yung goodness niya. Naranasan mo yung pagmamahal niya. Naranasan mo yung provision niya, yung protection niya sa buhay mo. Come on, pasalamatan mo ang Panginoon. Hallelujah. Thank you, God. Thank you, Jesus. Lord, we lift your name on high. Hallelujah. Suddenly articulate with a thousand tongues to lift one cry. Then from north to south, in this to west, we hear Christ be magnified. Lord, echoing His eminence, His name would burst from sea and sky, from rivers to the mountain tops. With hear Christ be magnified. Be magnified. Sing it on, Christ be magnified. Just let His praise arise. Christ be magnified in me. We're singing on, Christ be magnified from the altar of my life. Christ be magnified in me. Yes, Lord. Be magnified on us. Thank you, God. When every creature find its inmost melody, in every human heart its native pride. Then in one enraptured hymn of praise, we'll sing Christ be magnified. Be magnified. We'll sing it on. Christ be magnified. Just let His praise arise. Christ be magnified in me. Sing it on. Christ be magnified from the altar of my life. Christ be magnified.
magnified in me. Sing it on, Christ be magnified from the altar of my life. Christ be magnified in me. Be magnified, Lord. And I won't bow to idols. I'll stand strong and worship you. And if it puts me in the fire, I'll rejoice 'cause you're there too. I won't be formed by feelings. I hold fast to what is true. And if the cross brings transformation, I'll be crucified with you. 'Cause that is just a doorway into resurrection life. And if I join you in your suffering, then I join you when you rise. And when you return in glory with all the angels and the saints, my heart will still be singing, and my soul will be the same. Sing it all, Christ be magnified. Hallelujah. Let His praise arise. Lord, be magnified. Christ be magnified In me, we sing it all. Christ be magnified from the altar of my life. Christ be magnified. Come on, once again. We sing it all. Christ be magnified. Just let His praise arise. Christ be magnified in me. Sing it all. Christ be magnified from the altar of my life. Christ be magnified in me. Oh, be magnified. Hallelujah. Come on, can we raise our hands to God? Oh, be magnified. Yeah. And I will build my life upon your love. It is a firm foundation, and I will put my trust in you alone, and I will not. Come on, once again. And I will. Come on, say it with all your heart. Hallelujah. Your love, it is a firm foundation, and I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. Sing it all. Christ be magnified. Lord, be magnified. Hallelujah. Be magnified on us, God. Christ be magnified. Come on, church. Maging matamis ka sa Panginoon. Sing it all. Christ be magnified on the altar of my life. Christ be magnified in me. Sing it all. Christ be magnified. Just let His praise arise. Christ be magnified in me. Sing it all. Christ be magnified from the altar of my life. Christ be magnified. Come on, say it with all your heart. Sing it all.
magnified on us, Panginoon. Hallelujah. Ikaw po ang patuloy na makita sa aming buhay. Sing it all. Ikaw po ang patuloy na maitaas. Hallelujah. Christ be magnified in me. Sing it all. Christ be magnified. Just let His praise arise. Christ be magnified in me. Sing it all. Christ be magnified from the altar of my life. Christ be magnified in me, and I will build my life upon your love. It is a firm foundation, and I will put my trust in you alone, and I will not. Come on, for the last time. And I will build my life upon your love. It is a firm foundation, and I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, God. Come on, pwede ba pasalamatan natin si Lord? Papurihan natin ang Panginoon. Come on, with your own words, say something to God. Give thanks to His name. Hallelujah. Lord, we lift your name on high, Panginoon. Salamat po sa iyong kabutihan. Salamat po sa iyong pag-ibig, Panginoon, na patuloy namin nararanasan. Lord, dakila ka. Tinataas namin ang ngalan mo. Sa iyo lang po lahat ng mataas na papuri at pagsamba. Sa tanging pangalan ni Jesus, and everybody will say, Amen. Amen. Sige po, malakas na palakpak sa Lord. Sound check. Ayan. Sige, palakpakan mo muna si Lord. Thank you, Jesus. Ayan. So, magandang gabi po sa bawat isa. Sabihin mo sa katabi mo, good evening. Ayan. Kuhang-kuha. Ayan. Good evening po. Magandang gabi po sa bawat isa. Tanungin ko lang po kayo bago tayo magsimula. Ano po kayang date nung isang araw? Naalala niyo po ba? Isang araw? Apa? May 8. Kahapon po, anong date po kahapon? May 9. Ngayon po, May 10. May 10K po ba kayo dyan? Pwede mo po mahirap. Yan, nakita ko lang po yun, nakiuso lang ako. So, ayan, magandang gabi po muli. So, sa mga oras po na to, meron lang po akong isi-share sa inyo na sigurado po akong mapapapalakpak din kayo. Kasi ito po, share ko lang po sa inyo. Sarap ng hangin. Sige, tayo natin after 3 years. Ayan, nakikita niyo po ba? So ngayon po, ngayong gabi po, bago ko po simulan yung isi-share ko pong word, i-share ko po muna sa inyo yung kabutihan at katapatan ni Lord sa Woel Palawig. Nakita niyo po ba? Sige po, palakpakan natin si Lord. Ayan, so ayan po yung financial report ng lahat po ng pledges na pumasok sa Woel Palawig. So meron pong 19 na iba't ibang tao inside ng church, outside ng church, ang nag-support sa Woel Palawig at nakalikom po ng 40,528.50. Sige, palakpakan natin si Lord. Grabe po, ang laking pera po nan, 40,528. Sino po dito mag-a-agree? Ang hirap maghanap ng pera. Amen po. Pero yan, patunay lang yan na tapat si Lord. Na hindi ko po namalayan, sa akin po kasi yan dumaan lang talaga siya sa akin. Ako lang nag-receive, pero sinisend ko rin po. Dumaan pala yan lahat sa akin, 40,000.
Grabe Lord, sabi ko, tapat ka talaga Panginoon. At nakita po natin na tunay na nagpo-provide si Lord. 40,000 po yung nalikom ng WOEL Palawig. At gaya nga po nung sabi ko, pagbalik ko po, ire-report ko din yung mga expenses. So ito po yon. Sabi po, diyan meron tayong 12,000 para sa rent. So ngayon po kasi 1 month advance and 1 month deposit, kaya po 12,000. Tapos po may 2,000 po para sa logo. Kung naaalala niyo po, nung nandun po tayo sa kabila, meron po tayong malaking logo sa labas. So ang ginawa po natin, dahil po hindi na po siya nagamit, dinala na lang po siya sa WOEL Palawig. So nakagastos po tayo ng 2,000. Yung microphone po, meron na po sa WOEL Palawig na ganito din, medyo ganitong microphone, na may halaga na 3,240, dalawang microphone. Tapos po, syempre, kailangan ng batteries and charger na 999 pesos po. Yung pulpit po, ganito din po, pero black. Meron din pong pulpit na para sa WOEL Palawig na may halaga na 1,587. Yung chairs po, ganito din, kulay white, na nagkakahalaga ng 11,100. 30 chairs po yun. And sa fan po, dalawa rin, 2,000 each po. And meron din po kaming nilagay na curtain at saka curtain rod na 3,000 po yung nagastos. So yung rod po, hindi po siya ganyan medyo maganda siya. Ayan. So kaya po medyo mahal. Ano naman yan, parang overpricing. Pero makita niyo po, sa Sunday po, sama-sama po tayo doon. Tapos sa Sunday, wala kayo dito, nandun tayo lahat. So yun po, para makita niyo rin po, yung lahat po ng yan, nandun po yan sa WOEL Palawig. Punta po kayo doon. Welcome po kayo Sunday, 9 a.m. So, kung gusto niyo po, attend po kayo doon, 9 a.m. So, yun po, salamat po sa Panginoon. Sige, palakpakan natin si Lord. So, sa lahat po ng yan, ang total po na nagastos para sa WOEL Palawig ay 37,926 pesos. So, makikita po natin, sa lahat po ng expenses, may natira pa po na 2,602.50. So yan po yung gagamitin, di ba? Praying pa rin po kami para sa aircon, sa laptop, ganyan. And sa lahat po ng kailangan pa ng WOEL Palawig. Pero nakita po natin, nag-provide na si Lord. Kaya naman ipinagkakatiwala din po namin yung mga prayer request pa namin sa Lord. At naniniwala po ako na basic na lang yan kay Lord. No? Basic na lang yan sa Panginoon. Kung yan nag-provide siya, what more sa mga susunod. At naniniwala din po ako na kung kayo po, dinidesire niyo pa na tumulong, welcome po kayo. And si Lord na po yung magbabalik. So, yan po, salamat po sa lahat ng nag-support para sa WOEL Palawig. At yan po, sige po, for the last time, palakpakan natin si Lord. Yan. Salamat po sa Panginoon, salamat po sa buhay ng bawat isa. So, ngayon po, balik na po tayo. So, still, nasa series pa rin po tayo ng It's All About Jesus. So, tatapusin natin to. Sa week na to, pang-anim na po tayo. So, 7 lang yun. Next week, last na po yun. So, tatapusin na po natin tong All About Jesus. So, for the past month hanggang ngayon, pinag-uusapan natin kung sino si Jesus na sinasabi kailangan, importante, mahalaga, na tama yung pagkakakilala mo kay Jesus. Kaya nga, meron siyang mga 7 I am statements na nauna doon, sinabi niya, I am the bread of life. Sino dito nandito siya noon, first Sunday? Sinasabi niya, I am the bread of life. Sinabi niya, pangalawa, I am the light of the world. Pangatlo, I am the door. Tapos, pang-apat, I am the good shepherd. And last week lang po, pinag-usapan natin, I am the resurrection and the life. So tonight, join me in our message entitled, Jesus, the way, the truth, and the life. Sige po, tatayo po muna tayong lahat. Dahil kakaupo lang po nila. Tatayo po tayong lahat. So, ayan po, tatayo tayong lahat. Sige, basahin lang po natin. Mabilis lang po to. John 14:6, sabi niya dyan. Jesus answered, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Amen. So, sige po, sumandali po muna tayong manang. Yes, Heavenly Father, Lord, salamat po
sa gabing ito. Lord, ngayon pa lang nagpapasalamat na po kami sa gagawin mo. We welcome your presence sa gabing ito. Ikaw po, Panginoon, yung kumilos, mag-illuminate ng salita mo sa amin. Huwag mo pong hayaan na wala po kaming makuha. Huwag mo pong hayaan na wala pong maging rema sa amin, yung pag-uusapan namin. Lord, sa bawat puso ng bawat isa, Lord, I pray na ikaw po, Panginoon, yung kumilos. Ikaw po yung mangusap sa amin. Isahan, Lord. Huwag po namin, pansinin muna yung katabi namin. Mag-focus po kami sa'yo. Niniwala din po kami na may gagawin ka po. May aayusin ka po sa amin sa gabing ito. Lord, salamat po. Sa'yo po ang pinakamataas na papuri, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, makakaupo na po tayo. So, basahin ko lang din po, sabi niya dyan, John 14:6, Jesus answered, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So, dyan lang po tayo iikot. Yan lang yung pag-uusapan natin. Jesus, the way, the truth, and the life. Tanong ko po sa inyo, nasubukan nyo na ba na yung binigay mo naman lahat, sinuko mo lahat, ginawa mo lahat, tapos iniwan ka pa din? Try nyo na po ba yun? Sige, ako na lang. Parang walang amin. Natry nyo na ba yung tipong iniwan mo lahat para sa kanya, pero ang ending, ikaw yung iniwan niya? Give up mo lahat para sa kanya, ang ending, ikaw yung naiwan. Yan. Huwag ka nagtitingin sa katabi mo. Tamaan ka dyan maaga pa. So kapatid, bakit ko po yan natanong? Yan mismo yung nararamdaman ng mga disciples sa mga oras na yun. Nung sinabi to ni Jesus, yan mismo yung eksaktong nararamdaman ng disciples niya nung narinig nila to. Na hindi lang nila basta iniwan yung hanap buhay nila yung pangingisda. Noong una nilang nakita si Jesus, iniwan nila yung hanap buhay nila. Pero kapatid, hindi lang yun about doon. Iniwan din nila mismo yung buhay nila just to follow Jesus. Their master, their teacher. Actually po, in John chapter 1 pa lang, after magtestify ni John the Baptist, dalawa po sa kanyang followers, nung nakita nila si Jesus, sumunod sila agad Dalawa sa kanyang tagasunod, ang nangyari, nakita nila si Jesus dumaan, sumunod na din sila. At isa na po dito si Andrew. Kilala niyo po ba si Andrew? Yan, si Andrew, amen. Diba? Ang kapatid niya ay Sino kapatid niya? Si Peter. Ayan. Kapatid niya si Peter, kala niya siguro magjo-joke ako na kaya. Si Peter yung kapatid niya, so ang ginawa niya agad, dinala niya, nung nakita niya si Jesus, sumunod siya, dinala niya agad yung kapatid niyang si Peter, na mababasa natin in John chapter 1, verse 40 to 42, sabi niya, Andrew, Simon Peter's brother, was one of the two who heard John had said and who had followed Jesus. The first thing Andrew did was to find his brothers. We have found the Messiah, that is the Christ. And he brought him to Jesus, looked at him and said, You are Simon, son of John. You will be called Cephas, which when translated is Peter. So nung na-encounter, nakilala, nakita ni Andrew si Jesus, ang ginawa niya agad, dinala niya yung kapatid niya. At after nun, sabi nila, Rabbi, tinawag agad nilang teacher. Pag sinabi po kasi nating Rabbi sa Bible, ibig sabihin nun teacher. So sabi niya, Teacher, Rabbi, where are you staying? Unang pagkikita nila, tinanong agad nila, saan ka magstay? Saan ka matutulog? Nakakaiba yung naging sagot ni Jesus, hindi siya sumagot ng lugar. Ito yung naging sagot ni Jesus, come and you will see. Na minsan, kapag may tanong tayo sa Panginoon, hindi naman directly na ang sagot niya yung hinahanap natin. Na sinasabi ni Lord sa atin, kung may tanong ka sa Lord sa gabing ito, come and you will see. And kapatid, from that day forward, wala na silang ibang ginawa kung hindi sumunod kung nasan si Jesus, kung nasan yung rabbi nila, kung nasan yung teacher nila. At sa loob ng 3 years, sabihin natin 3 years, sa loob ng 3 years, kasama nila si Jesus. And approximately 4,000 to 5,000 kilometer ang na-travel nila together, kasama si Jesus. Ganong kalayo. Sino dito nag-walking? Hindi ako. Di ba? Sino dito nag-walking? Amen. Di ba? So,
na-try nyo na bang maglakad niyan? 4,000 to 5,000 kilometer. Sila sa loob ng 3 years, ganyan kalayo yung na-travel nila. Kaya naman masasabi natin na hindi biro yung pinagsamahan nila. Tama? Na the more na nakakasama mo yung tao, tapos naglalakad kayo, nagkakakwentuhan kayo niyan eh. Na may mga sharing kayo na nangyayari, na minsan, umiista pa sila para mag-sharing, ganyan. At makikita natin, hindi basta-basta yung pinagsamahan nila. Ibig sabihin, meron silang solid na relationship. Na to the point na possible sa atin, tinginan pa lang, diba, gets na? Tinginan pa lang, gets na, alam na, hindi na kailangan magsalita. Ganon yung na-establish na relationship ni Jesus sa kanyang mga disciples. But, in John chapter 13, basahin po natin. Sige pa, basahin natin. Jesus knew that the night before Passover would be his last night on earth before leaving to this world, return to the Father's side. All throughout this time, Jesus demonstrated kapatid, nung inaaral ko po to, ako po mismo naiyak talaga ako literal. Ako po mismo parang tumulo yung luha ko, lalo na doon sabi niya, Jesus had demonstrated a deep and tender love for them. And now He longed to show them of His full measure of His love. Na sinasabi, nung nalaman ni Jesus na ito na yun, ito na yung sinasabi ko sa inyo na aalis ako, ito na yung time na konti na lang yung oras niya, alam niya na ito na yung time na babalik na siya sa Ama. Pero sa kabila nun, alam niya din na may magdadenay sa kanya. Alam niya din na isa doon sa disciples niya magbe-betray sa kanya. Pero sa kabila nun, wala na siyang ibang gusto kundi sulitin yung time. Iparamdam sa kanila kung gaano niya kamahal yung mga disciples niya. Na gano'n naman din sa atin, na minsan, di ba, mali-mali tayo. Di ba, minsan, gumagawa tayo ng mga bagay na nakakasakit para sa Panginoon. Pero sa kabila nun, niyayakap tayo, pinaparamdam ni Lord sa atin, ganito kita kamahal. Na, nung time na to, sabi ko, grabe ka Lord. Ako talaga mismo parang feel ko na nandun ako that time, na ako mismo nararanasan ko na pinaparamdam sa akin ni Lord na sobrang mahal niya ako. At ganun yung naranasan ng mga disciples. Ito yung last time na ibubuhos niya na lahat, sabi niya dyan, full measure of His love. Susulitin niya na, at actually itong John chapter 13, ang ginawa lang naman ni Jesus, hinugasan niya yung paa ng kanyang mga disciples. Siya yung rabbi na gumawa nun. Siya lang yung rabbi na gumawa nun na nagpakumbaba, nagpakita ng humility para iparamdam sa kanyang mga disciples yung affection niya. Actually, in verse 33, sabi niya dyan, my children, I will be with you only a little longer. You will look for me, and just as I told to the Jews, so I tell you now, where I am going, you cannot come. Kapatid, gusto kong i-highlight dito, this was the first time na tinawag niyang children yung mga disciples niya. Actually, may pa yan, my children, mga anak ko. Ito yung unang beses na sinabi niya to sa kanyang mga disciples. Wala po kayong mababasa na sa ministry time nila, tinawag niya yung disciples niya ng my children. Na ang setting nito, nakaupo sila, huhugasan yung paa nila, bago sila kumain, bago yung last supper nila, ng magkasama. Itong account na to, exclusive lang to para sa kanyang 12 disciples, wala nang iba, na nagpapakita ng deep affection ni Jesus sa kanila. Sabi niya pa doon, I will be with you only a little longer. Nagpapaalam na siya dito, kundi na lang yung time natin together. Tapos, kung saan ako pupunta, hindi kayo pwedeng pumunta. Na kung iisipin, yung tipong 3 years kayo magkasama, 24/7, di ba? Sanay ka na magkakasama kayo. Na nung sinabi ni Jesus, come, sumunod talaga sila. Literally, iniwan nila yung buhay nila just to follow Jesus. But then the scenario is this, aalis si Jesus. Sa pag-alis niya, hindi niya pwedeng isama yung mga disciples niya.
Na makita natin, sobrang devoted sila eh. Pati sa paglalakad, pag-iwan ng hanap buhay nila, ng family nila, ginawa nila. Pero, dumating yung time na yung sinusunod nila, iiwan din pala sila. Nagpaalam si Jesus sa kanila na, hindi kayo makakasama. Yun yung masakit doon, iniwan nila para lang kay Jesus, just to follow Jesus. Pero ang masakit doon, hindi sila makakasama kung saan pupunta si Jesus. Na-try nyo na po ba yun? Yung nag-ready ka na, yung hindi ka naman talaga usually naligo ka, ganyan. Kasi aalis kayo eh. Nag-toothbrush ka kahit ayaw mo ding mag-toothbrush, ganyan. Ginawa mo talaga, nagpabango ka kahit okay lang sa'yo, kahit hindi. Pero na-found out mo nung naka-ready ka na, let's go. Hindi ka pala kasama. Na-try nyo na po ba yun? Sobrang prepared ka na ginawa mo na lahat, tapos naiwan ka. Kapatid, ganun mismo yung naranasan. Ganun mismo yung naramdaman ng mga disciples niya. Sabi ko nga kanina, sila eh, on the go sila eh. Tara, punta tayo dito. Sabi ni Jesus, lalakad din sila kasama ni Jesus. Pero nung time na to, sabi ni Jesus, aalis ako pero hindi kayo kasama. Parang bago sa kanila yun. Kaya nga itong John chapter 14, ang purpose nito is to comfort His disciples. Kaya ito nasulat, kaya ito nasabi, ang gusto ni Jesus is i-comfort yung mga maiiwan niyang disciples, yung tinatawag niyang my children. Nasabi sa atin last week, habang tumatagal, mas lumiliit yung audience ni Jesus pag nagsasabi siya ng I am statements. This time, 11 disciples lang yung kausap niya. Yung isa kasi, si Judas, lumaglag pa. Nilaglag siya ni Judas. So, 11 na lang yung kausap niya dito. Kaya sabi niya in John chapter 14, verse 1, sabi niya dyan, do not let your hearts be troubled. You believe in God, believe also in me. Na makita natin, kapatid, sobrang consistent ni Jesus sa lahat ng sinasabi niya, sa lahat ng ginagawa niya. For the past few Sundays, nalaman natin na sa mga statement ni Jesus na mahal niya yung flock niya, diba? Mahal niya tayo, siya yung nag-guide, siya yung nagpo-protect, at makita natin kung ano yung sinabi niya nung una hanggang sa dulo, ginagawa niya. Sobrang consistent niya. Ang concern niya dito, yung nararamdaman ng disciples niya eh. Kaya sabi niya agad, don't let your hearts be troubled. Yung word na trouble dyan, may Greek word na taraso. Sabihin natin taraso. Ang English po niyan ay clown. Nakakita na po ba kayo ng clown? Ayan, sabi ko na nga ba, yung joke ko po kasi yan eh, pang matatalino. Mamaya, tingnan mo yung katabi mo, magigets niya rin yan. So, taraso, ibig sabihin nun, agitate, disturb, distress, troubled, anxious, lahat na, mixed emotion na yung nararamdaman ng mga disciples niya. Kaya naman itong si Jesus, dahil meron siyang intimate relationship sa mga disciples na to, alam niya na yung possible na sasabihin, na possible itatanong, ramdam niya na yung mga disciples niya. So bago pa man sila magsalita, sabi niya na, don't let your hearts be troubled. Na makita natin, di ini-invalidate ni Jesus yung nararamdaman nila. Ginagawa niya, ina-address niya. Kaya alam ko, sabi niya nga, in Pinoy version, huwag kayong mag-worry. Manalig kayo sa Diyos at sa akin. Sabi niya dyan, maraming kwarto sa bahay ng tatay ko. Mauna ako doon para i-ready ang lugar nyo. Di ko to sasabihin kung hindi ito totoo. Pag na-ready ko na ito, babalik ako para isama ko kayo. Tapos, magkakasama na tayo sa lugar kung nasaan ako. Alam nyo ang daan kung saan ako papunta. Na makita natin, hindi lang niya basta in-address yung nararamdaman nila. Nag-iwan din siya ng pangako. Na sinasabi niya, aalis ako, pero hindi ako aalis na, aalis lang. May gagawin ako, ihahanda ko yung kwarto nyo, ihahanda ko yung lugar para sa inyo. Na sinasabi ni Jesus, aalis man ako, may pangako ako sa inyo, na babalik ako, na magkakasama muli tayo. Na sinabi niya pa doon, alam nyo ang daan kung saan ako pupunta. Kaya naman itong si Thomas, sino dito kalala niya si Thomas? Si Thomas and Friends. Diba? Yung mga chu-chu. Napanood niyo ba yun? O kami lang. Sige, kami na lang. Yung mga nakapanood daw po nila na mag-asawa na daw.
So, yan si Thomas. Si Thomas, siya po yung mas kilala natin na si Doubting Thomas. Siya po yung isa sa disciple ni Jesus na sabi niya, sige, hindi ako maniniwala na si Jesus yon hanggat hindi ko maipasok yung daliri ko dun sa butas ng kamay niya. So, kaya siya kilala bilang Doubting Thomas. So, itong si Thomas, ang ginawa niya, Lord, we don't know where you're going, so how can we know the way? Sinasabi niya, Lord, hindi namin alam kung saan ka pupunta. Paano namin malalaman kung saan yung daan? At dito napapasok yung main verse natin. Jesus answered, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Na kung gusto pa nating mas makilala si Jesus, basahin natin yung Gospel of John, nandun lahat ng I am statements ni Jesus. Doon lahat nire-reveal ni Jesus kung sino siya. Kapatid, sa gabing ito, 3 bagay lang. Sabihin mo sa katabi mo, 3 bagay lang. Okay, 3 bagay lang to. Kilalanin pa natin lalo si Jesus sa pang-anim niyang I am statement. So, unang bagay po, ready na po ba kayo? Intro lang yan eh. So, ready na po ba kayo? Amen, amen. Amen. So, unang bagay po, Jesus is the way. Sabi niya, I am the way. Ako ang daan. So, unang bagay, tandaan po natin, Jesus is the access route. Siya yung access route natin. Pag sinabi kasi natin the way, meron tong Greek word na hodos, sabihin natin hodos. Okay? Kasunod po ng hotres, quattro. Diba? Ayan, buti naman, tumawa na kayo. Hirap po talaga magpatawin, no? So, ibig sabihin po ng hodos, it is a road, it is a path, it is a journey, and the way. Kaya nung tinanong ni Thomas si Jesus, Lord, paano namin malalaman yung daan? Jesus answered, He is the way. Na hindi niya lang basta sinasabi na, I know a way. Thomas, alam ko yung daan. Yung tinatanong mo, alam ko yan. Hindi niya lang basta sinabing ganon. He answered, I am the way. Ako yung daan na hinahanap mo. Ako yung daan na tinatanong mo. Para mas magets natin, let's dig deeper sa the way ni Thomas at sa the way na sinasabi ni Jesus. So kung aaralin natin maigi, kapatid, same sila ng Greek word. Hodos din. Sabihin natin ulit, hodos. Same sila ng Greek word, same sila ng meaning. Pero nagkatalo lang sa usage. Magkaiba sila ng grammatical usage. Yung sinasabi ni Thomas na the way, ang hinahanap niya yung daan, direction, location, path. Pero nung sinasabi ni Jesus that I am the way, ang tinutukoy niya dito, sarili niya mismo. Thomas is asking for a route, a path, location, and address. Na kung iisipin natin, valid naman, tama po. Kasi 'di ba, ang ginagawa lang nila para makapunta sa location na pupuntahan nila is maglakad. Kaya naman kapag nagkamali siya ng pinuntahan, ibig sabihin babalik siya, maglalakad ulit siya. Magta-travel na naman siya through walking. Kaya sabihin mo sa katabi mo, ano, travel, tara. Diba? Pero, lalakad lang tayo. Wag ganun sila mag-travel that time. Kahit mainit, talagang naglalakad sila. Ako nga po, konting init lang. Init. Arte. Ako, konting init lang. Sobrang, ayoko lumabas. May init. Pero sila, grabe. Ang layo, ang init. Andun na lahat. Alikabok, sama-sama na. Tapos ginawa nila yun for 3 years. Na sinasabi sa atin, kung tayo naman din, hindi natin alam yung pupuntahan natin, ang una nating hahanapin, paano pumunta dyan? Anong direction? So ako po kasi, kahapon, so hindi po muna kasi ako rider, okay, may driver po muna ako kahapon. Ayan. So may pinuntahan po kami kahapon, wedding po yun, sabi sa akin, sa ano lang yun? Botolan. Tapos nung nakita ko, kapang ganito So medyo so sabi ni pastor dun sa driver ko, tago na lang po natin siya sa pangalang Sir Mick. Sir Mick. Diba, sabi niya, Nak, alam mo ba yung pupuntahan na resort? Sabi niya, opo, pastor, na waste ko na po yan. Na sinasabi sa atin, kung tayo din, hindi natin alam yung location, ang gagawin natin? Maghahanap tayo. Ang una nating hahanapin, anong landmark niyan? Saan yan malapit? Na kung iisipin, wala namang mali sa tanong ni Thomas. Tama? Tama po. Wala namang mali, naghahanap lang siya. Paano ka namin mapupuntahan? Pero ano yung naging sagot ni Jesus?
Sinasabi niya kay Thomas, hindi mo kailangan ng daan kasi ako yung daan. Yung tipong si Thomas, naghahanap siya ng route, ng path, ng direction, but Jesus declares His identity. Na para bang sinasabi ni Jesus, Thomas, mali ang tanong mo. Hindi paano, hindi saan. It should be who. Kapatid, sinasabi ni Jesus, He is the way. The way is a person. Wala nang iba, kundi si Jesus. Nasabi niya pa, no one comes to the Father except through me. Tanong niyo po ako bakit? Bakit? In Old Testament pa lang, Genesis chapter 3 pa lang, kakasimula pa lang. Nag-fail na agad ang tao. Genesis 1:1 creation, Genesis chapter 3 pa lang, pumalpak na agad yung tao. Nawalan na tayo ng direct access sa Panginoon na makita natin hindi lang basta punishment, hindi lang basta na-expel si Eva at Adan sa Garden of Eden, na sinasabi sa atin, from that day, hindi lang sila basta nag-suffer, naranasan din nila yung separation sa Panginoon. Baka mabasahin natin Genesis, parang nakakasama nila si Jesus dun sa nakakasama nila ang Panginoon dun sa hardin Naririnig nila yung lakad, ganun nila kasama si Lord nung time na yon. Pero dumating yung kasalanan, dun din dumating yung gap, yung separation. Nagkaroon ng separation between man and God. Kaya nga po in Exodus chapter 26 verse 33 to 34, basahin niyo po, sige po. So, ayan, nagets niyo po ba? Actually, para mas magets natin, may picture talaga. Sige, flash natin. So, ayan po yung sinasabi dun sa verse na meron daw curtain na naghahati, diba, sa pagitan ng yung holy place na yan at saka yung Holy of Holies. Tapos, nandun po yung Ark of the Covenant na meron daw curtain na nagsiseparate ng holy place from most holy place or Holy of Holies. Na sinasabi, nung time na yan, kapatid, mga high priest lang yung pwedeng makapasok dyan. Doon sa Holy of Holies, mga high priest lang yung pwede. Sila yung mga nagsasacrifice, nag-aalay ng sacrifice para sa kasalanan ng kanilang bansa. Na once a year, pag dumating yung Day of Atonement, okay, doon sila papasok dyan. Tapos, lahat sila ng high priest papasok dyan. Ang mangyayari, mag-aalay sila dyan para sa kasalanan ng bansa nila. Ganun yung ginagawa nila. At take note, holy and high priest lang ang pwedeng makapasok sa Holy of Holies. Sila lang yung pwede. Bakit? Kasi kapag ka ang isang tao na hindi holy, pag hindi high priest, yung mga sa atin, mga normal lang, di ba, na tao ang pumasok dyan, pag step mo pa lang dun sa, unang step mo pa lang, pag lagpas mo dun sa curtain, wala na, wala na, hindi na tayo makakatuloy. Bakit? Patay na. Kaya nga po, ang nakakapasok lang dyan, yung mga high priest, sila lang yung pwede. At yung mga high priest na yan, sabi po nila, may nakakabit po dun sa paa nilang bell, na pag naririnig pa daw po yung bell, ibig sabihin buhay pa sila. At pag nag-stop na, yung bell na mag-kring-kring-kring, ganun po ba yan? Parang ice cream. Diba? Pag nag-stop na yung bell na mag-ring, ibig sabihin na matay na sila. At ang gagawin, para mailabas sila dyan, hihilahin sila. Hindi pwedeng pumasok, pwede po bang pumasok, Lord? Pwede po bang pumasok? Namatay na kasi yung high priest, kunin lang namin. Hindi. Kahit sino na pumasok dyan na hindi okay spiritually, mamamatay. But in Matthew chapter 27 verse 51, sige po, basahin niyo po. So basahin ko naman po sa inyo, Mark 15 verse 38, the curtain of the temple was torn in two from top to bottom. Kayo po, Luke 23 verse 45.
Kapatid, ano yung common doon sa binasa natin? Kapatid, ang common denominator nun, yung curtain na sinasabi, nasira, nahati sa dalawa, na sinasabi, nung namatay si Jesus sa cross, nung namatay ang Panginoong Jesus sa cross, nahati yung veil, nahati yung curtain na nagsiseparate sa atin at sa Diyos. Ang sinasabi lang sa atin, that veil, that curtain na nagsiseparate sa atin, yung naging restriction mo for how many years na hindi ka pwedeng lumapit sa Diyos kasi hindi ka holy, hindi ikaw high priest, through Jesus, meron na ulit tayong access. Sige po, palakpakan natin si Lord. Pagkamatay ni Jesus sa cross, meron na ulit tayong access na siya yung naging daan para muli tayong makalapit directly sa Diyos. Na ito po yung pinaka-favorite kong natutunan pagdating ko po ng church. Na hanggang ngayon, baon-baon ko. Nung pagdating ko po ng church, dun po na-realize na hindi ko na pala kailangan ng mga kung ano-ano, kung sino-sino para lumapit kay Jesus. Na kaya ko palang directly mag-pray na, Lord, di po ako okay. Lord, kailangan ko to. Yun yung hanggang ngayon baon-baon ko na salamat sa buhay ng Panginoong Jesus. Meron na ulit tayong access. Kaya na ulit nating makalapit sa Diyos. Tandaan po natin, Jesus is the way from God to man and the way from man to God na sinasabi, kapatid, siya yung daan. Siya yung Diyos na nagkatawang tao para sa ating mga tao. For our salvation, siya yung naging daan para muling makalapit ang tao sa Diyos. Nung dati hindi ka authorized eh. Di ba? May nakikita po kayo ganun, di ba? Kulay red pa yan. Authorized person only. Kapag may nakita po kayong ganun, hindi po kayo pwede kapag hindi kayo authorized, hindi kayo pwedeng pumasok doon. But Jesus being the way, He gave us the access to the Father. Nung namatay si Jesus sa cross, naibalik sa atin yung access, pwede ka na ulit mag-pray, Lord, God, Yahweh, pwede ka na ulit eh. Kasi dati, pag sinabi mo lang walang yung Yahweh, wala. Kapag hindi ka spiritually okay, kapag hindi ka malinis, nung time nila, mamamatay eh. Pero dahil sa Panginoong Jesus, He gave us the access to the Father. Hindi lang basta-basta access, VIP access pa. Sino dito gusto na? Diba, sa mga concert, diba, gusto nating ma-meet yung mga pag VIP, pero mas mahal yung presyo. Pero si Jesus, kapatid, libre lang. Diba, inalay niya yung buhay niya, walang kapalit. Inalay niya yung dugo niya para sa atin, ganun niya tayo kamahal. Kaya pala sabi niya, no one comes to the Father except through me. Na sinasabi niya, I am the way. I am the only way. Na sinasabi in 1 Timothy chapter 2, verse 5, For there is one God, and one mediator between God and mankind. The man, Christ Jesus. Si Jesus yung nagpapagitna, siya yung ng gap, siya yung naging daan dun sa gap, siya yung naging tulay para si Lord, ang Panginoon, at yung mankind. Pwede na ulit. Para makalapit na ulit tayo ng walang harang. Ephesians chapter 2 verse 18, sabi niya dyan, for through Him, we both have access to the Father by one Spirit. Pati si Jesus yung naging access natin. Nung namatay siya, para sa atin, siya yung naging access. Siya yung naging daan para makabalik tayo sa Ama. Tandaan po natin, with Jesus being the way, hindi na natin kailangan ng ritual. Di na natin kailangan ng mga alay-alay na yan, kundi dapat maging personal tayo sa Panginoon. Sabi sa atin last time, nung namatay si Jesus sa cross, sapat yung dugo niya para sa bawat isa sa atin. Na dati pag nagkasalang isang tao, kailangan niyang pumatay ng dapat walang blemish na hayop, yung inalagaan niya talaga for offering. Pero kapatid, nung namatay si Jesus sa cross, sapat yung dugo niya para sa atin. Sapat yung dugo niya para i-save ang lahat ng kasalanan natin. Tandaan din po natin na hindi sa sariling sikap natin, kundi sa sakripisyo lang ng ating Panginoon. Naging sacrificial lamb siya
na hindi mo kailangan maging mabait muna. Tignan mo yung katabi mo. Mukhang mabait pa yan. Na hindi mo kailangan maging mabait muna para ma-save. Hindi mo kailangan na maging mabait para mapunta ka ng langit. Hindi mo kailangan maging deserving muna bago ka i-save ni Lord. Hindi ka pa man deserving, hindi ka pa man mabait, hindi mo pa man siya kilala. Sinave ka niya na. Dahil lang yun sa Kanya, siya yung naging daan. And lastly, hindi mo kailangan ng direction. Kailangan mo relationship. Hindi mo kailangan ng direksyon, ang kailangan mo relasyon sa Panginoon. Ang daan papunta sa Diyos ay hindi lang basta nilalakaran kung hindi kinikilala. Sabihin mo sa katabi mo, kilalanin mo si Lord. Dapat nakikipagrelasyon tayo sa ating Panginoong Jesus. So unang bagay po, Jesus is the way. Siya yung ating access route sa Panginoon. Siya yung ating access route. Siya yung ating access para maibalik tayo sa Panginoon. So pangalawang bagay na po ako, Jesus, sabi niya, I am the way, the truth. Pangalawang bagay, absolute reality. Sinasabi ni Jesus, ako ang katotohanan. Pag sinabi nating truth, ibig sabihin nito, true to fact, and it is synonymous to word reality. Kabaliktaran ng illusion, na sinasabi kapag sinabi nating the truth, it is genuine, it is unconcealed. Kaya nga sabihin natin, siyang tunay. Siyang tunay. Kasi Lord yun, siya yung katotohanan eh. Kaya nga sabi niya, di ba, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Nung narinig to ni Philip, diba? Isang disciple din ni Lord. Sabi niya, Lord, show us the Father and that will be enough for us. Na sinasabi niya, Lord, aalis ka pala. Sige, dahil no one comes to the Father except through me, ipakilala mo sa amin yung Father na sinasabi mo. Tapos, okay ka na, alis ka na. Parang ganun yung sinasabi niya eh. Ito yung problema. Philip is asking physical evidence without knowing kung sino yung kausap niya. Tignan mo yung katabi mo. Tignan mo yung katabi mo. Sabi mo, problema natin to eh. The problem is, minsan ang busy nating maghanap ng proof. Gawa tayo ng gawa ng mga bagay na para ma-prove yung mga iniisip natin. Pero, dahil sa kakagawa natin ng mga bagay na magpo-prove ng mga conclusion natin, ng mga hypothesis natin, dinidisregard na natin yung truth. Sobrang busy nating maghanap ng proof, nadidisregard na natin yung truth na ang katotohanan, si Philip, kaharap niya na yung hinahanap niya eh. So, ang tanong sa atin, bakit? Paano? Bakit si Jesus yung absolute reality? Una, kasi nire-reveal niya yung Diyos. Sabi niya nga kay Philip, ang tagal niyo na akong kasama, Philip. Hindi mo pa rin ako kilala? Sinasabi niya, 3 years na tayong magkakasama, hindi mo pa rin ako kilala? Kung nakikita mo ako, nakikita mo na rin ang Ama. So bakit mo sinasabing, ipakita mo sa akin ang Ama? Ipakita mo sa amin ang Ama. Si Jesus mismo, yung perfect representation ng Ama. Same God, same nature. Nasabi nga sa Colossians 1, visible image of the invisible God. Wala nang iba kundi si Jesus. Na wala siyang ibang ginawa dito sa lupa kundi ipakilala siya, ipakilala kung sino yung nag-send sa Kanya. In John chapter 1 verse 14, sabi niya yan, the Word became flesh and made His dwelling among us. We have seen His glory and the glory of the one and only Son who came from the Father, full of grace and truth. Na sinasabi, nagkatawang tao si Jesus na ang nag-send sa Kanya ay ang Ama. Sabi pa in verse 18, no one has ever seen God but the one and only Son, who is Himself God and is in the closest relationship with the Father, has made Him known. Sinasabi kong hinahanap niyo yung Ama, ako yun eh. Pinapakita ko na sa inyo kung ano yung ginagawa ko. Yun din siya. Siya yung representation ng Ama. So, unang bagay, kung bakit siya yung absolute reality, He reveals kung sino si God. Pangalawa, He exposes lies. Sabihin natin, expose.
Diba, last time, napag-aralan na natin to na ang katotohanan, nag-e-expose siya ng kasinungalingan. Na alam natin, si Satan is the father of all lies. But we have Jesus, who is the absolute truth. Na kung sino, kung ano man yung mga dinidistort ni Satan, na katotohanan sa atin, ine-expose ni Jesus. Bakit? Siya yung katotohanan mismo Hindi niya lang basta alam yung katotohanan, siya mismo yung katotohanan. Kaya nga po, kung aralin natin yung mga leaders nung time na to, mga religious leader nung time na to, galit sila kay Jesus Bakit ine-expose ni Jesus yung tunay na nilalaman ng puso nila? Ine-expose ni Jesus yung kumbaga, kung ano talaga yung katotohanan, ine-expose ni Jesus. Kaya naman ang nangyayari sa kanila, mukha silang kontrabida. Bakit? May mali sa kanila Na gano'n naman din sa atin minsan, pag tama ka, maraming galit sa'yo. Pag ikaw yung tama, ang daming galit sa'yo. Bakit? Marami kasing gusto. Marami kasing tao ang gusto nila truth. Gusto ko yan. Gusto ko yung katotohanan, ipaglaban ng katotohanan. Di ba? Gusto nila yan. Pero ayaw naman nilang mamuhay sa katotohanan. Gusto lang nila yung truth, pero sila mismo ayaw nilang mamuhay sa katotohanan. Kapatid, pwede nating sabihin that Jesus is truth. He is the absolute reality. Bakit? Kasi wala siyang bahid ng kasalanan. Kahit 0.001% yung natira na germs dun sa kahit na ganon, si Jesus wala siyang ganon. Kahit na sobrang liit, wala siyang bahid ng kasalanan. Kaya nga, pwede tayo magtiwala sa Kanya Kahit konti hindi siya nagkasala, ang katotohanan, siya yung nag-e-expose ng kasalanan. So, He exposes lies. Pangatlo, He fulfills yung mga prophecies na sinasabi. Old Testament times pa lang, puno na ng prophecy to about kay Jesus. Kung babasahin niyo po in Genesis, Exodus, basta yun, yung Old Testament, pag babasahin niyo yun, lahat yun tumutukoy kay Jesus. Lahat ng yun, na-fulfill niya in New Testament. Example po dito, na mababasa natin sa Micah, na-fulfill po to sa Book of Luke, na sinasabi, nung sa Micah pa lang, meron daw ipapanganak na Messiah. Sabihin natin Messiah. Alam mo, katabi, masaya ka ba? Medyo, diba? Sabi niya doon, may ipapanganak na Messiah sa Bethlehem. At nangyari nga. Sa Isaiah, napakarami pong prophecy doon about Jesus na ang pagitan 100 years before Christ, pero natupad pa rin. Kung mabasahin natin yung mga genealogy, di ba? Parang minsan, di ba? Sino dito aamin? Pag genealogy, i-skip niya na yon. Diba, puro pangalan. Tapos, ang daming pangalan. Tapos, sige, na lang ako. Sa susunod na chapter na lang. Pero kapatid, makita natin kung aaralin natin yung mga pangalan na yun. Hindi yun, walang saysay. Nangyari lahat ng nangyari nung Old Testament para matupad yung prophesy na merong Jesus na ipapanganak na manggagaling dun sa lahi ng mga nandun sa genealogy. Sige, palakpakan natin si Lord. Diba natupad yung genealogy na sinasabi, dito magagaling yung lineage ni Jesus, kay David. Nangyari talaga lahat na kahit na ang dami nilang pinagdaanan, exile, tapos na-save, na-exile na naman. Dami, pero ang ending pa rin nun, na-fulfill yung prophecy about Jesus. At sobrang dami pa po. Kung pag-uusapan natin lahat, baka hindi po tayo matapos. Pero makita natin doon, si Jesus yung fulfillment ng mga prophecy. Makita natin na si Lord, totoo siya sa lahat ng kanyang sinasabi. Yung katabi mo, baka pa yan, magbago pa yung isip niyan Yung katabi mo, baka mamaya, okay siya sa'yo, pero mamaya hindi na Kaya nga, nagkaroon ako ng tanong sa mga taga-Palawig. Sabi ko, paano na lang kaya kung nagbabago ng isip si Lord? Isip niyo na po ba yan? Paano kaya kung nagbago yung isip ni Lord na, ang hirap pala dito sa cross, ayoko na, tapos skip na natin to, skip ads, ganun. Paano na lang kaya kung sinabi ni Jesus, pwede po bang, wag na lang akong mamatay, pwede bang iba na lang yung mamatay para sa sangkatauhan? Pero hindi Na sinasabi niya, paano na lang kaya, ayoko na pala, hirap niyong mahalin.
Ano na lang kaya kung ganun? Pero kapatid, si Jesus, hindi siya nagbabago. Siya talaga yung katotohanan kasi wala sa vocabulary niya yung pagbabago. Kung sino siya noon, ngayon, hanggang sa future yun siya eh. Na sinasabi sa atin, paulit-ulit na natin itong naririnig na pag tama yung pagkakakilala mo kay Jesus, tama din yung pamumuhay mo eh. Na sa panahon ngayon, sobrang laganap yung mga wrong teachings, diba? Wrong belief na sa ngayon, mali. Pero kapag hindi natin sure sa future, na pwedeng noon mali, tama na ngayon. Pero kapatid, yung mga bagay na sinasabi sa atin, hindi na natin kailangan makipag-debate. Ako yung tama, ikaw yung mali. Hindi yan about sa pagiging tama or kung sino yung mali. Kapatid, ang dapat natin gawin, kilalanin natin si Jesus na nagre-reveal ng truth. Who is the truth mismo? Familiar po ba kayo sa word na true north? Sino dito alam niya yun? True north. Wala. True north. Usually po ginagamit to sa pag may mga camping, hiking, ganyan. Sa mga dagat, may gumagamit po sila ng compass. Hindi dito alam niya na lang yung compass. Tama po. Meron yan north. Tapos may magnetic, parang katalino. Diba, may magnetic po yan Kapag kung dun yung north mo, tatapat yung arrow doon, na ginagamit po talaga siya for navigation purposes. Na kapag kada yung compass mo ay naka-align sa true north, tama yung direksyon na tinatahak mo. Hindi ka maliligaw. Makakarating ka sa tamang destination mo. Pero kapag mali yung north reference mo, maliligaw ka. Na sinasabi sa atin, ganun din spiritually. Maraming directions na sinasabi. Ito yung gawin mo, ito yung tama. Na sinasabi ng mundo, ito yung dapat mong gawin, ito yung ginagawa ng lahat. Ito na yung tama ngayon, malito noon ito na yung tama ngayon. Wala wins. Ganyan. Ganun yung tinuturo ng mundo sa atin na dapat i-prioritize natin yung nararamdaman natin. Gawin natin kung ano yung trending, makiuso tayo. Pero kapatid, hindi lahat ng direksyon tama. Kaya nga po, sinasabi sa atin, si Jesus lang ang true north ng buhay natin. Bakit? Siya yung absolute truth. Hindi siya nagbabago at kahit kailan hindi siya magbibigay ng maling direksyon sa buhay mo. Sino dito, alam niya pa yung laro na truth or consequence? Nare-reveal talaga yung age ko dito Pwedeng change audience. Sa online na lang. Alam niyo po ba yung Actually, nung bata po kami, nilalaro po namin to Sige, pili ka, truth or consequence. So pag truth, tatanungin ka, sinong crush mo sa room? Ganyan, nabutan niya na. Diba, sinong crush mo? Tapos yung sasabihin mo, ay kasi siya yung absent. Tapos pumasok siya kinabukasan, uy, crush ka daw ni Parang true to life. Diba, ganun yan Pag truth, tatanungin ka lang. Pero kapag ayaw mo ng truth, consequence, papagawa sa'yo yung sobrang gawin, uy, sabihin mo, pangit siya. Diba, ganun yung consequence Kaya minsan, sige, truth na lang. Na makita natin, dun sa laro pala na yun, may tinuturo yan sa atin Na kapag pala ayaw natin ng truth, may consequence talaga. Tama po, nagigets po ba natin? Pag ayaw natin ng truth, may consequence talaga na mangyayari sa buhay natin. But good news, Jesus is the truth. He is the absolute reality, the reliable, the unchangeable God, na hindi lang basta nag-reveal ng katotohanan. Kapatid, siya mismo yung katotohanan. Amen po ba? Kaya palakpakan muna natin si Lord. Ba siya mismo yung katotohanan? Sabi niya nga, I am the way, the truth. Ako ang katotohanan na sinasabi sa atin ngayong gabi. Truth does not just, mali. Retake. Diba? Truth does not adjust to us. Na sinasabi, hindi nag-a-adjust sa'yo yung truth. Tayo yung mag-a-adjust sa truth. Na kung ayaw mo ng katotohanan, hindi yan mag-a-adjust sa'yo. Kung yan talaga yung totoo, yan Hindi yan magbabago. Tayo dapat yung mag-adjust sa katotohanan. Tandaan po natin, yung katotohanan, hindi yan nakabase sa feelings mo. Na feeling ko, ako yung tama Feeling ko talaga paglalaban ko to. Hindi yan nakabase sa feelings mo. Ang katotohanan, hindi yan magbabago. At ang katotohanan, nagbabago yan ng buhay. May transformation. Tama po? Sino dito mag-a-agree? Wala po akong kausap. Sino dito mag-a-agree? Amen. Ako po, may kausap po ako kahapon. Sabi niya, itong kausap ko na to, po kami, schoolmate kami nung high school. So medyo matagal na po kami hindi nagkausap, ganyan.
Tapos, habang nag-uusap po kami, sabi niya sa akin, Pastora, hindi ka ganyan nung high school Sabi niya gano'n. Sabi niya, hindi ganyan talaga. Binago na tayo ni Lord. Diba, ang katotohanan, iba talaga. Possible, iba talaga yung buhay natin dati. Pero dahil nalaman natin yung katotohanan, babaguhin tayo nito. Amen po. So, pangalawang bagay, Jesus is the absolute reality. Jesus is the truth. Pangatlong bagay na po ako, Jesus, sabi niya, I am the way, the truth, and the life. Pangatlong bagay, author of life. Okay, hindi lang basta author si Jesus ng love story mo. Siya mismo yung author ng buhay natin. Ibig sabihin, hindi lang siya tagapagbigay ng buhay. Siya mismo yung buhay. Last week, pinag-usapan na natin ito, diba? I am the resurrection and the life. Na sinasabi natin, pag word na life, meron tong Greek word na Zoe. Sabihin natin Zoe. Ay, ibig sabihin nito, divine, eternal, meaningful, abundant, diba? Overflowing. Na sinasabi sa atin, si Jesus yun. Sabi nga in John chapter 1, sabi niya dyan, through Him, all things were made. Sige po, basahin niyo po. In Him was life, and that life is the life of all mankind. Sinasabi kapatid, sinasabi lang dyan, hindi lang siya basta buhay. Siya talaga yung source ng buhay. Sabi niya dyan, through Him, all things were made. Si Jesus yung naging dahilan kung bakit nandito tayo lahat. Sabi pa sa Colossians chapter 1, verse 16 to 17, for in Him, all things were created. Things in heaven and on earth, visible and invisible. But whether thrones or powers or rulers or authorities, all things, sabi dyan, all things have been created through Him. He is before all things, and in Him, all things hold together. Ang ganda nun, all things hold together. Na sinasabi, hindi lang siya basta creator, siya din yung nagsusustain. Lahat ng na-create niya, siya din yung bahala. Na makita natin, si Jesus talaga yung kailangan natin. Amen po. Si Jesus talaga yung pinakakailangan ng tao. Sinasabi nila, the greatest tragedy, hindi lang to about sa pagkamatay natin. Diba yung ibang tao kasi ayaw nila na mamatay, ganyan. Takot silang mamatay, ayaw nila yung thought na mamamatay sila, ayaw nila yung, paano kaya ako mamamatay? Diba hindi siya about sa kung paano ka namatay Ito yung greatest tragedy ng buhay natin, na buhay tayo physically, pero spiritually, separated tayo sa life mismo. The greatest tragedy ng buhay natin bilang tao, na buhay tayo physically, probably ang tagal mo na, di ba? Ang tagal mo nang nabubuhay sa mundo, pero spiritually, separated ka naman from the one who is the life himself. Kaya nga po sinasabi sa atin ngayong gabi, wag mo lang basta hangarin na magkaroon ng eternal life. Tanong niyo po ako bakit? Bakit? Kasi may eternal life din sa impyerno. Alam niyo po ba yun? Eternal life sa impyerno. Ito yung eternal life with suffering. Sobrang hirap na hindi ka na makakaahon sa sobrang hirap. Na kapag ka napunta ka doon, eternal life nga siya pero habang buhay na parusa. Kaya nga ang hangarin natin, Lord, gusto ko ng eternal life. Sige, sabihin natin sa Panginoon, gusto ko ng eternal life. Kasama ka. Diba? Dapat ang hangarin natin, kasama yung author ng life. Maraming tao po kasi, they spend their whole lives trying to feel alive. Na parang, gagawin ko to, papasok ako sa relationship para maramdaman ko na, saya ako. Yan. Papasok ako, gagawin ko tong mga bagay na nakakapagpa-please sa akin. Gagawin ko to, yung mga achievements, kukunin ko yan lahat. Yung mga honors na yan. Kahit maid of honor pa yan. Diba? Kukunin ko lahat yan. Akin na yan. Yung kasikatan, ako na yan. Ako na yung bida. Lahat ng ari-arian sa mundo, akin na yan. Ganun yung thinking ng ibang tao. Pero tandaan natin, kapatid, apart from Christ, our soul remains empty. Makuha mo man lahat ng bagay, meron pa rin kulang sa'yo. Bakit? Wala si Jesus sa buhay mo. Because the only author of life
can only satisfy us, na tayong mga create niya, siya lang yung makakapag-satisfy sa atin, na sinasabi, si Jesus yung missing piece natin. Na meron ka man lahat ng bagay, meron pa rin kulang kapag wala si Jesus. At dito na po ako magtatapos. Basahin ko lang po sa inyo ulit yung verse natin. Sabi niya dito, Jesus answered, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Kapatid, 2 buwan na halos nating pinag-uusapan yan. Kaya nga dapat malinaw na sa atin na si Jesus yung kailangan natin. Na simula pa lang, Jesus, I am natin. I am the bread of life. Siya na yung makakapag-satisfy sa atin. Hanggang dulo, dapat nai-establish na sa atin, si Jesus talaga yung kailangan natin. Ako po, to be honest po, habang patapos na po yung series natin, mas lalo po ako nai-inlove kay Jesus eh. Mas lalo ko po, ay Lord, grabe yung pagmamahal mo sa akin. Na ganun din dapat tayo, habang tumatagal, dapat mas nagiging malinaw sa'yo na mahal ka ni Jesus. Na si Jesus yung kailangan mo. Sinabi niya, I am the way. Siya yung access route natin sa Ama. Siya yung naging daan natin para maibalik ulit tayo yung separation na dapat maglilid sa atin sa walang hanggan na paghihirap. Siya na yun eh. Sinave niya tayo doon. Siya yung naging daan. Siya yung naging tulay para makabalik tayo. Sabi niya, I am the truth. Siya yung katotohanan. Na maraming tao, hinahanap yung katotohanan. Maraming tao gustong ipaglaban yung katotohanan. Pero kapatid, si Jesus talaga yung hinahanap natin. Kung gusto natin ng truth, balik tayo kay Jesus. Kasi siya yung katotohanan. And lastly, sabi niya, I am the life. Siya yung buhay. Siya mismo yung author ng buhay. Without Him, wala tayong lahat dito. Walang na-create kahit isa. Bakit? Siya yung author ng life. Kaya nga po, as a challenge po sa bawat isa sa atin, in John chapter 14, verse 2 to 3, sabi niya po dito, My Father's house has many rooms. If that were not so, would I have told you that I am going there to prepare a place for you? Verse 3, and if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, that you also may be where I am. Na sinasabi ni Lord, hindi lang ako basta-basta aalis. Aalis ako, may ipe-prepare ako para sa inyo, may ihanda akong lugar para sa inyo, at babalik ako. Isasama ko kayo. Magkakasama tayong muli. Makita natin, foreshadowing to ng pagbabalik ni Jesus. Hindi na lang siya basta Savior that time. Babalik siya bilang groom at tayo yung bride niya. Na the moment na bumalik ulit si Jesus, sure tayo na para sa atin yung pagbabalik niya. At makakasama na natin siya dun sa lugar na pinapare niya para sa atin. Kaya nga ang tanong sa atin, kapatid, how's our life today? How's your life today? Kumusta naman yung buhay mo habang wala si Jesus? Now, probably, alam na natin to sa ulo na natin to. Jesus answered, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Probably, matagal na natin tong naririnig. Pero ang tanong sa atin, kumusta naman? Okay, alam mo yan. Kumusta naman yung buhay mo? Nung alam mo na babalik si Jesus, kumusta naman yung pamumuhay natin bilang disciple ng Panginoon? Kaya nga po, sa mga oras po na to, pipikit po tayo. Kausapin natin si Lord. Hayaan po natin na si Lord yung mag-lead sa atin para mag-evaluate ng ating puso, ng kondisyon ng buhay natin. Kapatid, ikaw yung tunay na nakakaalam ng status mo. Kung kumusta na ba talaga yung buhay mo, pwede kasing okay ka, pwede kasing sa front, okay ka, pero ang katotohanan, ang gulo-gulo na ng buhay mo. Ang katotohanan, hirap ka na. Kapatid, kung paano in-address ni Jesus yung trouble na nararamdaman ng mga disciples niya, ganun ka rin niya kinakausap ngayon. Na sinasabi niya, aalis man siya, pero nananatili yung pagmamahal niya sa'yo.
aalis man siya, hindi siya aalis nang walang iniiwan sa atin. Sabi na pa, merong Holy Spirit na mag-guide sa atin, magiging advocate natin. Naaalis siya, pero may ipe-prepare siya na lugar para sa iyo, para sa katabi mo. Kaya naman po this time, kausapin natin si Lord. Kausapin mo si Lord. Alam mo na siya yung daan, siya yung katotohanan at ang buhay. So ano yung dapat nating gawin? Ano yung kaya nating ibigay sa Panginoon sa pagbabalik niya? Sing it all, Christ be magnified. My life, Christ be magnified. Ikausapin mo lang si Lord. Huwag kang mabound ng time. Hayaan mo muna yung katabi mo. Christ be Ako naniniwala. May magnified. kinakatagpo si Lord. Just let His praise arise. Christ be magnified. Kung kailangan magkunwari sa Panginoon, Sing it all. be honest with the Christ Lord. be magnified from the altar of my life. Christ be magnified in me. Sing it all. Christ be magnified. Just let His praise arise. Christ be magnified in me. Sing it all. Christ be magnified. Kapatid, babalik The siya. altar of my life. Sa pagbabalik ng Panginoon, Christ be magnified in me. Sing it all. Christ be magnified. Just let His praise arise. Christ be magnified in me. Sing it all. Christ be magnified. The altar of my life. Christ be magnified. pwede po ba tayong lahat ay tumayo sa mga oras na ito? Pagtayo mo, pwede mo ba itong i-declare at sabihin sa Panginoon na kung paano siya nangako, na babalik siya, susunduin ka niya, isasama ka niya. Ito din yung maging declaration natin sa Panginoon. Bow to idols, I'll stand strong and worship you. And if it puts me in the fire, I'll rejoice 'cause you're there. Sige, sabihin mo to sa Lord. I won't be formed by feelings. I hold fast to what is true. And if the cross brings transformation, I'll be crucified with you. 'Cause there is just a doorway into resurrection life. And if I join you in your suffering, then I join you when you rise. When you return in glory with all the angels and the saints, my heart will still be singing, and my soul will be the same. Sing it all. Christ be magnified. Just let His praise arise. Christ be magnified in me. Sing it all. Christ be magnified. The altar of my life. Christ be magnified in me. Sing it all. Christ be magnified. Just let His praise arise. Christ be magnified in me. Sing it all. Christ be magnified. The altar
naniniwala po ako may kinatagpo ka po, may inayos ka pong puso, may inaayos ka pong buhay. Na Lord, sa pagbabalik mo, Panginoon, Lord, we pray na madatnan mo po kaming tapat habang naghihintay sa iyong pagbabalik. Na Lord, habang wala ka po, lalakaran po namin yung daan na mas mapapalapit kami sa iyo. Lord, huwag mo pong hayaan na agawin sa amin ng kaaway yung tinuro mo na ikaw lang yung tanging daan. Na marami kaming pwedeng madaanan, pero Lord, ikaw lang po yung gusto namin na makita. Ikaw lang po yung gusto naming maranasan. Na Lord, kung paano mo kami sinave, kung paano mo kami minahal, kung paano mo binigay yung dugo mo, yung buhay mo sa cross para sa amin, Lord, ganun din po namin gusto na sumunod sa'yo. Lord, salamat po kasi merong ikaw na naging katotohanan, Lord God, na marami po sa amin. We are looking for truth. Pero Lord, salamat kasi hindi na po namin kailangang hanapin kasi ikaw na po yung katotohanan. Lord, salamat po sa buhay. Salamat po sa binibigay mo sa amin. Lahat po ng ito nararanasan namin dahil sa iyo lang, Panginoon, na ikaw yung nag-create sa amin, ikaw din po yung nag-save sa amin. Na hindi lang ito yung buhay na gusto mo sa amin, ang gusto mong buhay sa amin, yung nag-uumapaw, yung nag-overflow, yung abundant life. Kaya naman, Lord, sa buhay po namin ito, ikaw lang po yung mapapurihan. Na Lord, mahirap man, pero Lord, pipiliin po namin na mapagtagumpayan ito. Kasi ikaw po yung reward namin. Ikaw po yung makakasama namin sa finish line. Na Lord, sa dulo po nito, susunduin mo po kami. Babalik ka po para sa amin. Lord, salamat po. Salamat po sa gabing ito. Salamat po sa pag-ibig mo. Salamat po sa pagmamahal mo. Salamat po sa grasya. Salamat po sa mercy. Lord, salamat po sa presensya mo. Salamat po, Panginoon. Lord, kulang po itong lahat ng sinasabi namin. Hindi po ito magiging enough. Pero Lord, ikaw lang po yung gusto naming maitaas sa aming mga buhay. Lord, salamat po, Panginoon. Pinupuri ka po namin. Itinataas, sinadakila. Sa iyo po ang pinakamataas na papuri, pasasalamat at pagsamba sa pangalan ni Jesus. And everybody will say, Amen and Amen. Sige po, palakpakan natin si Lord. Praise God. Grabe no, ang sarap lang ma-remind today na with God, hindi tayo lost. Kasi may access route tayo, may absolute reality tayo, at higit sa lahat, siya mismo ang author of life natin. Like, hindi lang pala about direction, it's really about relationship with God. And now naman, let's talk about that in 1 minute. This is our Connect segment. So ang gagawin natin, hanap po tayo ng makakausap natin for 1 minute. Then share tayo based sa ating Connect katanungan. Pero before that, quick check lang po kung sino pong first time po dito. Pakitaas lang po ang kamay, yung first time. Praise God! Ayan, welcome na welcome kayo dito sa Wael Fam. Masaya kami na ma-encounter nyo si Lord sa buhay nyo. So now, let's all stand up and find someone na hindi mo pa masyadong kilala or mas better na hindi mo pa talaga kilala. Babae sa babae and lalaki sa lalaki. Ayan, sige po, tayo na po tayong lahat. Hanap po tayo ng makakausap natin. Ayan, mukhang ready na po ang lahat. So here our Connect katanungan. Sa mga natutunan mo ngayong gabi, access route, absolute reality, at author of life, ano yung pinakatumatak sa'yo and bakit? Again, sa mga natutunan mo ngayong gabi, access route, absolute reality, and author of life, ano yung pinakatumatak sa'yo and bakit? Your 1 minute start now.
Amen. Mukhang nabitin po kayo ah. Sige po, may 1 minuto pa. Hindi, joke lang po, biro lang po. And mapagpalang gabi po sa ating lahat. Amen. Amen. Hallelujah. Ngayon naman po, dako naman po tayo sa isang uri ng pagsamba, ang pagbibigay at pagbabalik po sa ating Panginoon. Kaya kapatid, pakisabi sa katabi mo, it's giving time. Yan, amen. Sino po dito nakatanggap na ng regalo? Ay, ako lang? Sino po nakatanggap dito po ng regalo? Amen. Siguro po tayo po lahat nakatanggap na ng regalo, no? Alam mo po, kasi pag nakatanggap po tayo ng regalo, sobrang saya po natin eh. Pag natanggap natin yung regalo. Bakit? Nung natanggap natin yung regalo, syempre maganda yun eh, pinaghandaan. At higit sa lahat, kumbaga, it's and best option, kumbaga. Kaya masaya tayo eh. Alam mong yung regalong yun, hindi lang basta galing sa bulsa, pero ito'y galing sa puso. Tama po ba? Ako lang po ata nakakatanggap ng regalong galing sa puso ah. Amen? Amen. So, kung tayo po ay gusto ng ganitong giving, same thing with our Lord Jesus Christ. Amen? Alam niyo po ba na yung Panginoong Hesus, He deserved a righteous giving. Amen? Yung ibibigay natin sa Kanya, kung ito'y para sa Diyos, ito'y dapat the best, the holiest, and the purest. Kasi, alam natin, deserve ito ng Panginoon eh. Tama po ba? Kaya sabi po dun sa Leviticus chapter 22 verse 20, do not bring anything with a defect because it will not be accepted on your behalf. Kung magbibigay na rin po tayo sa Panginoon, why not it's acceptable? Tama po ba? At kung gusto mo maging acceptable yung offering, dapat is a righteous giving po. Amen? Na nanggaling sa'yo. Kasi ang tamang pagbibigay ay yung hindi lang basta nagbigay ka, di ba? Kasi nagbibigay tayo para sa Panginoon. Ibibigay natin ito para sa Diyos. Kaya dapat ito'y the best, the holiest, and the purest. Kaya sabi po doon, kapatid, sa verse, in other translation, without blemish. Ibig sabihin po dito, hindi yung tira-tira lang, hindi yung, ay, pwede na to. Hindi yung nagbibigay ka lang kasi, basta okay na yan. Pakuha ko lang. Goods na yon. When we give back to the Lord Jesus Christ, dapat hindi yung pwede na to. We have to give our best for the Lord. Yung the best offering. Kasi after all, ang pinagbibigyan naman natin, ang Diyos na nagbigay sa atin ng meron tayo ngayon eh. Tama po ba? That's why, when we give, I encourage you na wag ka lang maging, alinlangan. Kasi pag meron tayong alinlangan, nagkakaroon po tayo ng pag-aalala. At the same time, when we give, we should be giving with the best para mapuno tayo ng joy. Para mapuno po tayo ng joy, lagi niyo pong tandaan, I encourage everyone to give best offering for our Lord. Very short testimony lang po. Napaka-short, kuya. Baka short mo hanggang 5 minutes yan. Sige po, very short lang. Alam niyo po ba nagpapasalamat ako sa Panginoon? Kasi sa kabutihan ng ating Diyos, dahil po sa dalawang bagay. Alam niyo po ba kung ano yun? Pakisabi niya po, ano? Ayan. Wala kasing may nagtanong eh. Dalawang bagay lang po. Provision and protection. Provision kasi, alam niyo nakakatuwa si Lord eh. Nung lagi po akong umuwi sa Samar, nakikita ko, dati, maliit lang yung hardware. Siguro narinig niyo na po na nagkaroon po kami ng hardware at nagka-problema sa negosyo. But you know what? Nung umuwi ako sa Samar, the Lord is so good. Bakit? Nakikita ko yung progreso ng business namin. From we start at small hardware, ngayon, palaki na po siya. And it's expanding, guys. Expanding. Sige po, pakita niyo pa po. Dati wala po yan, yung area na yan. Ngayon meron na. So makikita niyo po talaga, palaki yung negosyo namin na hardware. Pero alam niyo po ba, sa kabila ng meron kaming madaming item ngayon na nakabenta, na naka-display doon sa hardware namin, sa katutak naman din po yung utang namin. Alam po nito lahat ng construction at the same time mga businessmen. Laki po ng utang niyan. Siguro umaabot po kami ng kalahating milyon sa utang or 1 milyon sa utang. Alam po lahat ng negosyante po yan. Kasi hindi ka makakapagnegosyo kung wala kang utang eh. But you know what? The Lord is so good. He provides. Amen? He provides. Kasi alam ko kung gaano kalaki yung utang dyan. Kasi sinasabi na ko ni Mama, Kim,
punta ka nga dito sa supplier, bayaran mo nga to. Okay ma, sige ma, punta naman ako. Nagugulat ako, oh, laki ng utang niyo ma. Oo, ganun talaga. We don't have a choice. But you know what? The Lord is so good. Kasi bakit? Because of the provision of the Lord. He provides. Nakakabayad po kami ng utang. At the same time, nababayaran din po yung utang sa credit card ni Papa. Amen? Alam nyo, isa pang provision na binigay ng Panginoon sa akin. Kasi, sino pong may kapatid dito na humihingi ng allowance? Yan. Diba? Pag sasabi ng kuya, wala na akong allowance eh. Sasabihin naman ng kapatid, oh bakit? Ubus na yung allowance mo na naman. Oo, naubos yung allowance ko. Kasi, daming ginastos sa school eh. Kakahingi lang ni mama ng allowance ha. Opo. Pero syempre, nahiya ako ulit tumingi kay mama eh. Sa'yo ko hihingi. Ayan. Pero you know what? Yung kapatid ko na yan, nakapag-graduate na po siya. Ayan. Yun. Nakakatuwa lang po na wala na pong mangungulit na kapatid na hihingi ng allowance. Kasi yung isa po, graduate na rin po. Next time yung hihingi po niyan, kuya, pang-apprenticeship po. Pero nakakatuwa si Lord eh. Kasi alam ko, the Lord will provide. Amen? Amen. Alam niyo po ba, isa pa sa pinapasalamatan ko, kasi last month or this few months, talagang sobrang matumal yung ground and flight time ko. So, parang konti lang nakuha kong salary. Pero despite of that one, nagplano ako eh, na sabi ko, Lord, we are preparing for something. Kailangan kong magpaayos ng room. So, nagpa-renovate po ako ng kwarto ni Karen. At yung sinundan po namin na renovation, ito po yun. Yan. Konti na lang po, patapos na. Yung wall na lang po at yung TV na lang po yung inaantay namin dyan. Pati yung table pala, yun na lang po yung, pero pasensya po sa kalat dyan yun na lang po yung inaantay ko na design. Malapit na po siyang matapos. Konting kembot na lang. But you know what? The Lord is good. He still provides. Yan. At the same time, this few months, may monthly check-up po kami. Alam niyo na po kapag nag-check up kayo, sobrang bigat sa bulsa. Tama po ba? Monthly po to. So every month, may check-up, follow-up check-up po kami palagi. Mabuti si Lord kasi He provides as well. No? At the same time, di nagkukulang ang Panginoon. And yung